Malakas-lakas ang ulan noong mga sandaling tinawagan kami mula sa opisina ng boss namin. 12:00 na noon. Kadalasan, kapag alanganing oras ang tawag sa amin, ibig sabihin lang noon ay sobrang emergency. Secret agent ang trabaho ko. Hindi ako hawak ng gobyerno. Kabilang ako sa isang grupo ng mga birador na talagang tumatrabaho ng buhay ng tao. Kahit ganito ang trabaho ko, hindi naman kami pumapatay ng mga inosenteng tao. Bago namin birahin ang target, nagba-background check muna kami. Kapag napatunayan namin na karapat-dapat ang mabura sa mundo ang target, hindi kami nagdadalawang isip na itumba yon. Lito, ayos lang talaga sa'yo na tumuloy. Di ba sabi mo, masama ang pakiramdam mo? Si Suarez naman na matagal ko nang kasama sa lahat ng operasyon namin. Tulad ko, veterano na rin siyang matuturing. Halos sabay lang kaming pumasok sa ganitong trabaho, kaya pareho naming kabisado ang sistema. Ito na rin ang bumuhay sa amin sa loob ng halos 10 taon. Masasabi ko na matalik na kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. Oo naman, oh. Kaya ko naman eh. Ano ka ba? Nakikipagbarilan nga ako kahit nagtatay ako eh. Ito pa kayang sakit lang ng ulo. Natawa ng mahina si Suarez habang nagmamaneho siya. Patungo kami sa kinaroroonan ng boss namin. Medyo mabagal lang ang pagpapatakbo ni Suarez dahil bangin na ang nasa gilid ng kalsada. Kidnapping daw, buddy. Kidnapping? Puro kidnapping yata ang mga kaso na nahahawakan natin itong nakaraan na. Pangatlo na ito. Tama ba ako? Paraming kaso ng kidnapping dito sa Mindanao eh. Ewan ko ba? Mula nang dumating tayo rito, puro kidnapping na lang ang naririnig ko. Ano palang mangyayari sa isang kaso na bibigay sana sa atin sa susunod na buwan? May nag-take over na raw dun eh. Sino? Di si Rojas. Bida-bida yun eh. Uhaw na uhaw sa papuri. Talaga yung Rojas na yan, oh. Itumba ko na kaya yan. Hayaan mo na. Alam mo namang mga bago sa samahan, mga maligalig. Tandaan mo, naging ganun din tayo, no? Nagtawanan na lang kami ulit dahil sa napag-uusapan namin. Tinuon na lamang ni Suarez ang atensyon sa kanyang minamaneho. Makalipas lang halos ng 1 oras ay nakarating na rin kami sa bahay ng boss namin. Mansyon yon. Malawak ang bahay. Sa Mindanao, isa yata sa pinakamayaman ang amo namin na si Mr. Salik. Tumakbo kami papasok ng mansyon. Pagdating namin ng sala ay naroon na pala ang iba pa naming kasama. Napangiti si Mr. Salik nang makita kami. Hindi naman sa nagmamayabang ako, kabanong, pero isa kami sa inaasahan ni Mr. Salik pagdating sa mga kasong kidnapping. Marami na kasi kaming napagtagumpayan na kasong kidnapping. Akala ko hindi ka makakarating ngayon dito. Sayang po ang pagkakataon, boss. At saka, kailangan po rin ng pera, no? Tumawa ng mahina si Mr. Salik at tumayo. Humitit siya ng tabako at saka lumapit sa harapan namin. Pinatawag ko kayo para sa isang mahalagang operasyon. Kaya kayo lang ang nandito. Dahil kayo ang nakikita kong karapat-dapat para sa misyon na ito. Makinig kayo mabuti. Hindi basta-basta kidnapping lang ang kasong ito. Dahil ang makakalaban nyo rito ay mga rebelde sa bundok. Yun ang unang pagkakataon na may makakaharap kaming rebelde. Kaya magkakahalo ang reaksyon ng mga kasama ko. Anak ng kaibigan kong Kano ang kinuha ng mga rebelde. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Ayaw kong mapahiya sa kaibigan kong yon. Kaya inaasahan kong gagawin nyo ang lahat ng makakaya ninyo. Boss, ilang araw po ang palugit? Wala namang sinabi si Mr. Perkins. Basta ang sabi niya, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Anumang oras na masayang ay mahalaga. Kaya hinati ko kayo sa 3. Pero kayo, Lito at Suarez, may isa akong idadagdag sa inyo. Alam kong kayo ang makakasundo niya. Sumipol ang boss namin at nakatingin siya sa labas.
Maya-maya lang, pumasok ang isang babaeng blonde ang buhok. Matangkad, matangos ang ilong. Higit sa lahat, maganda at sexy. Hubog na hubog ang katawan niya sa fitted niyang suot. Guys, this is Maggie. She's from Canada and she will be our temporary ally. Bakit temporary? I mean, bakit ka kumuha ng foreigner na tao? English please, so Maggie can understand what we're talking about. Why just only temporary ally? Ayun. Maggie is the personal bodyguard of Mr. Perkins' son. So, she will come with you guys. Ngumiti na malapad si Maggie. Sa tindig pa lang niya ay alam na namin na hindi siya basta-bastang babae lang. Kakaibang dating niya sa akin, Kabanong. Parang siya yung tipo ng tao na pwede mong biruin pero isang beses lang. Hello guys, I'm Maggie and I'm working for Aldrin Perkins in almost 7 years. I hope we can work together well. Hindi mawala-wala ang ngiti ng mga kasama namin. Bumubulong pa nga sila na naiinggit sila kasi nasa grupo namin si Maggie. Sobrang ganda naman kasi talaga ni Maggie, Kabanong. Mukha siyang Barbie. Hindi ka talaga maniniwala sa una na isa pala siyang personal bodyguard. Hello Maggie. We are your buddy. Let's do this smoothly, okay? Uy, anong smoothly? Boss, manyak oh. Shh, mag-English kayo. From now on, kapag kasama nyo si Maggie, you're required to use English language. Clear? Maggie, welcome to the group. I think little like aray. Ano ba? What are you talking about, Suarez? Don't confuse Maggie. Natawa-tawa pa si Suarez sa pag-i-English ko. Alam ko naman kasi na hindi bagay. Pero wala namang kaming choice kundi mag-adjust sa kanya na kasama namin. Ayos lang naman sa akin kasi kahit papaano natuto kong mag-English dahil sa mga naging kliyente ko noon. Pinalo ng malakas ni Mr. Salik ang lamesa para agawin ang atensyon naming lahat. Listen, this is the most risky mission of our life. So please, follow my order. Before you go tomorrow morning, I will give you all the things you need. I will also make a plan and strategy. All the detailed info we'll discuss later. We just wait to Mr. Perkins' arrival here. Boss, if you rate the risk, how many rate? Sandaling napaisip si Mr. Salik habang nakahawak pa sa kanyang baba. Based on my observation, the rate is 80 to 90%. That means it's life and death situation. With all due respect, boss, is the son of Mr. Perkins is a high profile? According to my, Pre, ano bang English dun sa pag-collect ng data? gathering, pre. According to my gathering data, it seems that Mr. Perkins' son is so very important person. Aldrin Perkins is the appointed CEO of their company in Canada. Maggie is right. So please, do everything you can to save Aldrin. For now, you can eat while waiting for Mr. Perkins. Manang Lolit made a soup for this cold season. Sandaling bumukod sa amin si Mr. Salik at Maggie. Habang ang iba naman naming kasama ay dumiretso sa kusina para kumuha ng niluto ni Manang Lolits. Napaupo na lamang kami ni Suarez sa sofa, napapailing at nawiwindang sa mga nangyayari. Ay, naku naman, pambirang buhay to. Mas lalong sumakit ang ulo ko dahil dyan sa Inglisa na yan Ewan ko ba? Alam mo, nagtataka ako Kung personal bodyguard siya ng anak ni Mr. Perkins, anong nangyari at bakit nakidnap? Isa lang ibig sabihin niyan, pre. Mababang uri lang itong si Maggie. Kung ikaw matinik ang bodyguard hindi mananakaw sa iyo yung alaga mo, di ba? Ano sa tingin mo? Magiging okay kayang operasyon natin kasama si Maggie? Siguro.
Basta, mag-practice lang tayo mag-English. Diyos ko, ang dami kong ang gustong isuggest pero dahil hindi ako marunong, hirap na hirap ako, hindi na lang ako ganong nagsalita eh. Basta, magtiwala na lang tayo kay boss. Hindi naman niya siguro tatanggapin ang trabahong ito kung alam niyang hindi natin kaya, di ba? Sumunod na lamang kami sa kusina para makikain. Mga ilang sandali lang ay dumating na si Mr. Perkins. Pinaliwanag sa amin lahat ng gagawin. Kasama na ron ang mga kondisyon ni Mr. Perkins. Ayon kasi sa kanya, ay nakakatransaksyon na niya ang leader ng mga rebelde na kumuha sa anak niya. Ang weirdo nga lang sa sinabi ni Mr. Perkins, hindi pera ang hinihingi sa kanya. Ang gusto raw ng rebelde ay 10 katao kapalit ng anak niya. Wala siyang maibigay kaya minadali na niya kaming kumilos. May mga bakanting kwarto sa bahay ni Mr. Salik kaya doon na muna kami nagpalipas ng gabi. Pero nilalagnat ako noon kaya hindi ako makatulog. Lumabas ako ng kwarto namin para sana humingi ng gamot kay Aling Lolits. Bago ko makababa, narinig kong nag-uusap si Mr. Salik at si Mr. Perkins sa sala. Kasama nila si Maggie noong mga oras na yon. Believe me or not, but according to my people, the rebels look like a monster. They have blacky face, a pointed nose and ears. They also have fangs. Are you saying that the rebels are not human? I'm not sure. I prefer not to believe that information. But all my people keep saying the same thing. I'm bothered. I'm worried to your men. What if the rebels are not human? Honestly, Mr. Perkins, this is the first time that I hear this kind of information. But trust my men, they're veterans in this field, so you don't need to worry. Human or non-human, they can face it without hesitation. I trust you and your men. I'm just worried. If they die, there's no hope to save my son. Mr. Perkins, don't lose hope. We will do everything we can to save Aldrin. What are friends for? Thank you so much, my friend. Hindi na ako bumaba ng sala. Bumalik na lang ako sa kwarto namin. Mas lalo kong hindi nakatulog noong mga sandaling yon. Iniisip ko kasi kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Kung totoo bang hindi mga tao ang mga rebelding maaari naming makasagupa. Para makatulog ay naglinis na lang ako ng baril. Nilinis ko na rin ang baril ni Suarez habang humihilik na siya. Ano ko yung sinasabi ni Mr. Perkins? Bakit kaya hindi sinabi sa amin yun kanina? Alam ko na. Itatanong ko na lang kay Maggie bukas. Sige pa, iyan. Oh. Uy, nanaginip na naman tong siraulo na to. Bastos na naman siguradong panaginip nito. Kinabukasan ay maaga kaming lumabas ng silid. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero kahit papaano ay hindi na rin sobrang bigat. Nakatulog ka ba ng maayos, buddy? Nang yan, anong nakatulog? Ikaw lang hilik ng hilik dyan eh. Bago namin lisanin ng mansyon ni Mr. Salik, inulit niya ang mga bagay na dapat naming tandaan. Dinasalan pa kami ni Mr. Perkins habang nasa sala kami. Kanya-kanya kaming sasakyan noon. Kasama namin si Maggie na nagpresentang mag-drive. Bida-bida eh. Habang nasa biyahe kami, bigla kong inopen ang tungkol sa narinig kong pinag-uusapan ni Mr. Salik at Mr. Perkins. Biglang nagpreno ng malakas si Maggie at nilingon ako sa likuran. Seryoso ang mukha niya. What are you talking about? Baka sa mukha niya ang pagkukunwari na wala siyang alam. I heard the conversation of Mr. Salik and Mr. Perkins. Tell me, Maggie, is there something that we don't know? Please, tell us. Yeah, and since you asked me, I will tell you. Ibinalik ni Maggie ang tingin niya sa daan. Kaming dalawa naman ni Suarez
ay naghihintay lang sa kanyang sasabihin. Mr. Perkins' private investigator discovered that the kidnappers is not a human. Let's say it's a monster. But we need to verify that information because it's hard to believe that kind of creature really exists in this era. Langya, pre. Tudugo talaga ilong ko dito eh. Bakit pa kasi sa atin isinama ito? Sa halip nang iisipin na lang natin kung paano maliligtas yung anak ni Mr. Perkins, iisipin din natin tuloy kung paano tayo mag-i-English. Dami mong angal. Ako naman ang nakikipag-usap eh. Tsaka, huwag ka na nga magreklamo. Dapat nga maging masaya ka pa kasi ang sarap ng may kasamang maganda, no? I'm sorry. I said to my body that it's nice to be with you. Back to the topic. You said maybe that is a monster? Did the private investigator say anything else? So we can figure out what kind of monster is that. Because here in the Philippines, there's so many monster. That's it. Ay nako pre, mauubusan na ako ng English eh. Wala ka bang dalang dictionary? Bahala ka dyan. Pag nosebleed ka, ginusto mo yan eh. Aside from pointed nose and ears, blacky face and large fangs, there is no other description related to that creature. Natahimik na siya nang hindi na ako sumagot. Sinamantala ko na ang pagkakataong yon para makapagpahinga naman ang utak ko. Tinuon na lamang ni Maggie ang atensyon niya sa pagmamaneho. Pre, mahinala ko kung ano yung nakita ng private investigator nila. Ano ba naiisip mo? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero paano kung aswang pala yung nakita ng private investigator? Ano? Aswang? Napayos ng upo si Suarez dahil sa sinabi ko. Naniniwala ka ba sa aswang? Pre, tubong kapis ako, no? Maraming ganyan sa amin. Totoo yan. Pero matagal na panahon na yun. Hindi ko sigurado kung may ganyan pa rin. Pero kung sakaling aswang nga yun, pre, hindi tayo dapat maging kampante porket nakabaril tayo. Iba ang mga aswang, no? Delikado sila. Hindi naman siguro gumagawa ng kwento yung private investigator nila, no? Hindi naman siguro. Natigilan kami nang tumigil kami sa gilid. Nagtaka kami kay Maggie. Hindi naman kasi kami pumara. Oh, what's wrong, Maggie? I need to pee. Okay. You may go out. We will wait for you. Maggie, you need bantay? I can, bantay to you so you can back to us freely and safely. No, thank you. Lumabas na ng sasakyan si Maggie at naiwan naman kami sa loob. Ay, ganda talaga ni Maggie. Ang sarap, parang Maggie Magic sarap. Ay nako, hinaka talaga manyak. Pasikat pa lang ang araw noon kaya kampante naman kami sa liwanag. Halos 5 minuto na kaming naghihintay kay Maggie at nakaramdam na rin ng pagkainip si Suarez. Haba naman ang ihi nun. Saan ba nagpunta yung mistisa na yun? Tagal naman. Yaan mo na. Ganyan talaga mga babae, no? Matagal umihi. Di ba? Wala naman silang pinapagpag? Wala nga. Pero sinisigurado nilang tuyo yung pepe nila. Nagtawanan na lang kami ni Suarez. Sa mga sandaling yon, nagtawanan na lang kami ni Suarez ng mga sandaling yon. Nang makabalik si Maggie ay sumakay na rin kami ulit. Tahimik lang na minamaneho ni Maggie ang sasakyan. Dakong 12:00 na nang marating namin ang bundok na sinasabing doon dinala ang anak ni Mr. Perkins na si Aldrin. Ipinarada ni Maggie ang sasakyan sa gilid at inilabas niya ang papel na mapa. Bigay yon sa amin ni Mr. Salik para maging gabay namin. This is it. Are you ready? Siniko ako ni Suarez para ako na lang ang sumagot. Yes. We are ready. So, ready, set, go? Let's go? Tumulang si Maggie at nauna na itong naglakad papunta sa loob ng kagubatan.
Habang naglalakad kami ay napansin naming ibang-iba ang galawan ni Maggie kumpara sa galawan naming mga agent. Nakahawak na kagad siya sa baril niya, habang kaming dalawa ay kalmado at parang wala lang. Private security guard ba talaga ito? Parang laging takot eh. Baka naman kasi ganyan yung training sa kanila sa Canada. Baka nga. Pero nakakairita yun. Di ako sanay na may kasamang ganyan. Aksyon na aksyon. Kala mo may kamerang nakaharap sa kanya. Maghapon kaming naglakad sa kagubatan. Sinusunod lang namin ang instruksyon na galing sa private investigator nila Mr. Perkins. Malapit nang sumapit ang gabi, pero hindi pa rin namin nararating ang sinasabing barangay kung saan dinala si Aldrin. Nakakapagod na. Kung ganito pala kalayong lalakarin natin, dapat pala hindi na tayo bumaba ng sasakyan eh. Inikot na lang sana natin sa kabilang daan. Pre, sinusunod natin ang nakalagay sa papel. Huwag ka nang mareklamo dyan. Tinan mo nga si Maggie kababaeng tao. Di ko man lang narinig na nagreklamo. Paano magre-reklamo parang wala namang emosyon yan. Wala kagabi, seryosong seryoso. Maganda sana pero para namang robot. Gagi, manahimik ka nga. Hindi naman ako maintindihan yan, no? Maya-maya lang ay biglang tumigil sa paglalakad si Maggie. Tumigil rin kami sa taas ng bundok at natanaw namin mula sa ibaba ang mailaw na lugar. I think that's it. Let's hurry. Wait. Can we rest for a while? My body is getting tired because he is too weak. Uy, grabe to baka weak oh. Okay. I'll give you 5 minutes. Ha? Saan ka nakakita ng pahingang 5 minutes? Pre, English. Where did you find a 5-minute rest? What? Siniko ako ni Suarez, pero hinayaan ko lang silang mag-usap. Okay, I said to my body that here in the Philippines, 5-minute rest is so stupid. You can't rest in 5 minutes, but you can rest forever. Uy, anong pinagsasabi mong forever? Paala siyang maguluhan. Siya dumayo rito sa Pinas tapos ako mag-a-adjust. Okay. If you want a good rest, then rest. Maybe we can go after 1 hour. Is that okay with you, Suarez? Yan! Ganyan! I mean, yes! That's fine with me so I can rest my foot because walking is tiring. Umupo kami sa gilid ng mga bato at pinagmasdan ng maliwanag na barangay. Habang nakatingin kami roon, masasabi kong medyo may kakaiba nga sa lugar na yon. Pero parang ang tahimik. At saka yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng barangay na napapagitnaan ng kagubatan. Tingin mo pre, mga rebelde ba talagang nandyan o mga halimaw? May mga halimaw bang ganyan yung mga bahay? Di ba ang mga halimaw karaniwang walang bahay? Kung meron man, sa mga kuweba at malalaking puno sila nakatira. Baka sabog lang yung private investigator nila. Napadako ang tingin namin kay Maggie. Hindi siya mapakali sa kinalalagyan niya, kabanong. Tayo siya ng tayo. Halatang nagmamadali na siya pero dahil nagpapahinga pa kami, wala siyang magawa. Medyo nahihiwagaan na rin ako sa katauhan ni Maggie. Bandang 7:00 na nang pilitin kong bumangon si Suarez. Parang kating-kating na kasi si Maging sagipin yung anak ni Mr. Perkins. Gusto sigurong ma-promote kaagad. Naglakad na kami patungo sa barangay na yon. Naging alerto na kami. Habang palapit ng palapit, nararamdaman namin na nagbabago na ang atmosfera ng paligid. Ramdam na namin ang peligro. Slow down. Bakit ba tayo nito minamanduan? Salimpusa lang naman to sa atin Aya mo na, bida-bida nga Pero, kumusta na kaya ibang kasama natin, no? Ayos lang kaya sila sa norte? Mga namang maayos. Tayo lang naman ang nahihirapan kasi sa bundok tayo dumaan Keep silent, please. They can hear us. Stop commanding me or us. We are the assigned agent in this adventure. You the saling ket-ket,
So, please stop. You stop acting that you are boss, okay? Hindi na napigilan ni Suarez ang sarili niya. Kahit din naman kasi ako ay naiirita sa pagiging feeling leader ni Maggie. Kahit na ang totoo ay ako naman talaga dapat ang nagli-lead sa kanila. What is saling ket-ket? Saling ket-ket means Means, you're beautiful like the word bobo. That means beautiful. You are saling ket-ket and bobo. Ari, ano ba? binatukan ko si Suarez sa sobrang walang kwenta na ang pinagsasasabi niya. Maggie, please don't forget that I'm the leader of this group, okay? So, stop acting that you're the boss here. Please, respect my position. I'm the one that give you the order. But you're not giving any order. Because you're doing it eh. I'm so sorry. I'm just worried to Aldrin. I want to save him. Well, we can save him if you cooperate appropriately. Wow! Angas mag-English ha kapag seryoso ha. Okay. I'm so sorry. Apology accepted. Now, let's proceed. Maingat na kaming naglakad palapit. Nang ilang metro na lamang ang layo namin, doon namin napagtanto na hindi kami pwedeng pumunta roon ng ganun ang suot namin. Makakahalata ang sino mang makakakita sa amin. Kaya naman, nag-isip kami ng ibang paraan. Kailangan kasi naming makapasok doon para malaman kung totoo bang naroon ang anak ni Mr. Perkins na si Aldrin. Okay, listen. We can't enter this barangay in this outfit. Ba yan? Naknantokwa naman oh. Nasaan na si Maggie? Naalarma ako nang mapansing wala si Maggie sa likuran namin. Aba, ewan ko. Pati na nasa likuran lang natin yun eh. Pambihirang buhay naman talaga to oh. Hayaan na natin yun. Hindi pwede. Kapag si Maggie nahuli, mabubulabog ang mga rebelding nandyan. Ay nako, sakit sa ulo talagang mga dayuhan niya no. Ganda lang ang meron eh. Utak wala eh. Diyos ko naman. Sinubukan naming hanapin si Maggie. Pero sa kasamaang palad ay nabigo lang kami. Nagtagal na kami kakahanap sa kanya. Kaya naman napilitan akong pabayaan na siya. Kailangan naming mailigtas si Aldrin para matapos na ang trabahong yon. Nagpalit kami ng suot ni Suarez. Nag-anyong gusgusin kami. Mabuti na lang at ready si Mr. Salik at pinabaunan kami ng damit ng pulubi. Paglabas pa lang namin sa pinagtataguan namin, naramdaman ko na lang na may dumikit na dulo ng baril sa ulo ko. Pagtingin ko kay Suarez, may tao na rin sa likuran niya. Sino kayo? May dala silang baril. Baka padala ng militar to. Siyuri ng paligid! Pwersahan kaming kinaladkad ng mga kalalakihan. Sobrang malas namin noong mga sandaling yon. Wala pa kaming nasisimulan, palpak na kagad ang misyon namin. Dinala kami ng kalalakihan sa kulungan nila. Merong kaming kasama roon na isa ring lalaki. Sa mukha pa lang niya, alam na namin Pinoy siya. Medyo madungis na ang muka. Palagay ko, ilang araw na siyang naroon. May balat ka yata sa puwit pre. Kiss mo pet ko. Wala oh, tingnan mo. Sino kayo? Ikaw sino ka ba? Bakit kayo nahuli? Meron kaming hinahanap na tao. Foreigner siya na nabiyag din at dinala dito. Nakita mo ba o nakasama mo ba yun dito sa kulungan na to? Tiningnan muna kami ng seryoso ng lalaki. Sinusuri niya ang buong katawan namin. Kung makatingin, akala mo matapobre. Marami ako nakasama rito. Ang iba pinatay, ang iba naging miyembro. Pero wala akong nakasamang foreigner sa kulungan na ito. Nagkatinginan kami ni Suarez at bigla kaming nagduda kung tama ba talaga ang lugar na napuntahan namin. Tama kaya itong napuntahan natin? Di kaya inisyahan tayo ni Maggie? Sinadya niya tayong iwan dito? Ewan. Para ano? Aba, ewan ko. Ay, kainis talaga oh. Ano bang ginagawa niyo sa lugar na ito? Bakit kayo nahuli? Kasasabi ko lang kanina, di ba? May hinahanap kaming foreigner, Canadian. Lalaki siya. Wala dito yun. Malas nyo, dito pa kayo napunta. Bakit?
Papatayin ba kami rito? Humisi ang lalaki na parabang nang iinsulto. Depende naman yan sa inyo eh. May dalawa kasi silang ginagawa. Kapag nakita nilang may potensyal kayong maging miyembro nila, gagawin nila kayong miyembro. Pero kapag wala kang kwenta, katulad ko, ibebenta ka nila sa ibang sindikato o kaya naman papatayin ka na lang. Ibig sabihin, papatayin ka na lang nila? Tumango ang lalaki at baka sa mukha niya ang lungkot. Tanggap ko lang mamamatay ako dito. Ilang araw na ako dito pero walang pumupunta para iligtas ako eh. Pero mas maganda na sigurong dito ako mamatay kaysa mamatay ako sa palad ng mga humahabol sa akin. Bakit? Sino humahabol sa'yo? Di mo na kailangan malaman. Wala naman kayong magagawa eh. Napasandal at napabuntong hininga na lamang kami ni Suarez. Ilang minutong namayani ang katahimikan. Hindi na namin alam kung anong oras nun. Parang 11:00 na yata nang marinig naming parang natataranta ang mga rebelde. Hindi na muna namin pinansin ang nangyayari. Buddy, wala namang halimaw dito eh. Eh di kalokohan lang yung sinasabi ng private investigator na yun. Hindi nga natin alam kung tama ba yung lugar na ito eh. Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi totoo yun. Manahimik ka na lang muna dyan, nag-iisip ako. Mga aswang! Napatingin kami sa lalaki na diretso lang ang tingin sa labas ng kulungan. Napukaw niya ang atensyon namin. Aswang? Ano ibig mong sabihin, pre? Nandyan na naman ang mga aswang. Nasa paligid. Yun ang dahilan kung bakit natataranta ang mga rebelding nandito. Hindi militar ang mahigpit nilang kalaban, kundi aswang. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ng mga balahibo ko. May mga aswang dito? Sigurado ka ba dyan? Ngumiti ang lalaki ng nakakaloko. Nagpunta kayo rito nang hindi alam kung anong meron sa lugar na ito. Pre, masyado yata tayong nakatuon sa mga rebelde. Kaya hindi natin nakita yung ganitong anggulo. Maraming aswang sa kabundukan. Bumababa sila para kumuha ng tao. Sa katunayan, bago ako mapunta rito aswang ang may hawak sa akin. Teka, sandali. Aswang ka? Nasa kalagitnaan ako ng pagtakas mula sa mga humahabol sa akin nang bigla kong may makasalubong ng mga kalalakihan. Wala silang damit pang itaas. Pantalon lang ang meron. Tapos, inarang nila ako. Nang makita ko yung mga mukha nila, doon ko na napatunayan na aswang sila. Kinaladkad nila ako sa kagubatan kasama ang iba pa nilang mga nakuha. Akala ko mamamatay na ako eh. Pero dumating si Mang Waldo, ang leader ng rebelding grupo rito. Pinagbababaril nila yung mga aswang. Tapos sa kanila kami kinuha para gawing pagmamay-ari nila. Ano? Totoo ba yan? Baka mamaya dahil sa gutom kaya kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo dyan ha? Hindi ko kayo pinipilit maniwala. Bahala kayo. Teka. Sabi mo, aswang. Tapos, laban sa rebelde. Marami bang aswang yon? Marami sila. At hindi sila basta aswang. Dahil tulad nila Mang Waldo, mga rebelde rin sila. Tinatawag silang rebelding aswang. Teka. Masyado na yatang OA yan ha? Rebelding aswang? Kailan pa nagkaroon? Kung ayaw mong maniwala, sumali ka kina Mang Waldo. Para ikaw, isama ka nila sa pakikipaglaban sa mga aswang na yun. Nanahimik si Suarez nang maramdaman niyang parang napahiya siya. Sinenyasan ko na lang muna siya na ikalma ang bibig. Dahil palagay ko ay kailangan naming marinig ang kwento ng lalaki. O sige, sabihin mo, papaanong nakalaban ng mga rebelde dito yung mga aswang na yun? Base sa mga nakasama ko dito na mas nauna pa sa akin, yung mga kalaban nila Mang Waldo na rebelde, nagpa-convert daw sa aswang. Mas makakalamang kasi sila kapag aswang sila kumpara sa normal na rebelding tao lang. Kaya kayo, kung gusto nyo makatakas dito, maging miyembro kayo ni Mang Waldo. Yun lang ang paraan para makalis kayo ng kulungan na ito. At kung ako sa inyo, iwasan nyo yung mga aswang. Hindi kayo mananalo sa kanila. Bakit ayaw mong sumama sa amin? Mas maayos na ako dito, no? Kung lalabas ako, papatayin din ako ng mga humahabol sa akin. Sino nga bang humahabol sa'yo at takot na takot ka? Tumingin ng seryoso ang lalaki. Humugot siya ng malalim na paghinga. Isang sindikato na nag-aalaga rin ng mga aswang at binibenta sa ibang bansa. Nawindang ako sa sinabi ng lalaki.
Hindi ko inakala na may mas malala pa pala na sasabihin siya. Nahihirapan akong intindihin kung papaanong nagagawang makapagbenta ng aswang. Gayong napakahirap naman nun hanapin. Alam ng mga sindikato na yun kung saan kukuha ng aswang at kung papaano magparami. Isa ako sa mga naging tao nila. Kumalas ako sa kanila nang gawin din nilang aswang yung pamilya ng isang kasamahan namin. Mga aswang din ba yung mga sindikato na yan? Hindi. May alam lang sila sa mga eksperimento. Hindi sila mga Pinoy, kaya dapat mamatay sila kasi sisirain nila ang pamumuhay ng ibang probinsya. Yung mga aswang kasi na ginawa nila, nakawala. At malakas ang kutob ko na ang mga rebelding aswang, sila rin ang gumawa. Kung totoo man lahat ng kinwento mo, ibig sabihin lang, nasa panganib talaga yung lugar na ito. Kung hindi tayo aalis dito, abay mamamatay tayong lahat. Tama ka. Lalo pa tumahawak din ng baril ang mga aswang. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo ang alam nyong makakatulong sa inyo. Hindi kami basta-basta pwedeng sumali sa kanila. May kasama kaming nawawala at kailangan din namin siyang makita. Ano? Kasama? May kasama kaming foreigner, babae. Ewan ko ba sa siraulong yun kung saan nagpunti. Sinetap yata kami para sa kanya mapunta lahat ng papuri kapag natapos na namin ang dapat naming gawin. Hindi na nagsalita pang lalaki. Pinagmasdan na lang namin ng mga tao na natataranta. Karamihan sa kalalakihan ay may hawak na baril. May ilang sandali lang, narinig na naming may mga putukan na. May mga sumisigaw na rin na may mga umaatake na ron na aswang. Hoy, Ali, anong nangyayari? Tinanong ko ang ali na dumaan sa harapan ng kulungan. Ang mga rebelde aswang, ay nako, nasa labas na naman ng barangay. Paano gagawin natin? Hindi tayo makalabas dito. Nang may dumaan na armadong lalaki, ay nakiusap ako sa kanya na buksan ang kulungan. Pinagbigyan naman nila kami. Inabutan nila kami ng baril at sinabing lumaban daw kami sa aswang habang nakatutok sa amin ang baril nila. Wala na kaming nagawa kundi ang sumunod sa kanila. Hawak-hawak namin ang Armalite nang pumunta kami sa frontline. Ito na ba yung mga bagong bihat? Oo, Kawaldo. Kinuha na namin para may pandagdag tao na rin tayo. Tiningnan kami ni Mang Waldo. Nakakatakot siyang tumingin. Para siyang manginginain. Sige, marunong ba kayong makipagpatayan? Nagkatanguan kami ni Suarez. Subukan nyo kami. Papakita namin sa inyo kung paano sindakin ng mga aswang na yan. Ba, ayos to Medyo mayabang. Sige, pakita nyo yabang nyo. Pauna kayo! Nagkakangisian lang kami ni Suarez. Wala silang kalam-alam na kabilang kami sa special unit ng agency namin. Pumorma kami ni Suarez. Kita namin sa mga reaksyon nila na para silang nagulat at namangha. Be alert, buddy. Okay. Lumabas kami sa pinagtataguan namin. Nakita namin ang mga rebelding aswang na pagapang-gapang sa lapag at sa katawan ng puno. Ang iba ay may mga hawak ng baril. Nang magpaputok na sila ay saka kami gumanti ng putok. Sa tagal na namin ni Suarez sa samahan, sisiw na lang sa amin ang mga ganong sabayan. Kung meron nang kami kinatatakutan kapag nakikipagbarilan kami, yun ay ang posibilidad na may maghagis ng bomba. Buddy, sa gilid! Tumabi si Suarez sa gilid at nagpaulan ng bala doon. Kita nila Mang Waldo na maraming aswang ang tinamaan ni Suarez sa parting yon. Nakatulong ang liwanag ng barangay kaya kahit papaano ay madali naming natatamaan ang mga aswang. Mga ilang sandali lang ay naramdaman naming tila natakot ang mga aswang. Unti-unti silang umatras. Dahil doon, napabilib namin si Mang Waldo. Natuwa siya sa ginawa namin. Partida, 2 lang kami ni Suarez ang umabante. Bakit ang galing niyong makipagsagupaan? Tinutukan kami ni Mang Waldo ng baril. Mga militar kayo, no? Nako, hindi po. Pero dati kaming miyembro ng rebelde ring grupo. Wala pang 5 buwan, nabuwag kami dahil sa mga rebelding aswang. Siniko ko si Suarez para sakyan niya ang sinasabi ko. Oo, tama siya. Nabuwag yung samahan namin nang lusubing kami ng mga aswang. Mga rebelde din kayo. Sige nga, sino ang commander ninyo?
Si Commander Salik. Napatay na siya ng mga aswang. Commander Salik? Aba, di ko yung kilala. Pero anong ginagawa niyo sa lugar namin? May masama kayong balak, ano? Umiling-iling ako at nagpatuloy lang sa pagkukunwari. Inakala kasi namin na kayo yung mga rebelding aswang. Pero hindi pala. Nagkamali kami. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Waldo ang baril niya. Mukhang naniwala naman siya sa mga kasinungalingan ko. Mabuti na lang, medyo tanga siya. Kapag kayo nag-traitor, papatayin ko kayo. Ngayon, dahil sa pinakita nyo, gagawin ko kayong isa sa amin. Total, iisa lang naman tayo ng kalaban. Saka lang kami nakampante nang marinig namin yon. Mukhang tanga ang lalaki sa kulungan. Mas magiging maganda ang buhay namin kung sasabay kami sa Agos. Naisip ko noon na mukhang magandang hakbang yon para makaalis kami nang hindi nila nalalaman. Sa kabila ng nagawa naming pakikipaglaban sa mga aswang, meron pa ring nagbabantay sa amin. Hindi lang gaanong nalapit sa amin pero nahahalata namin sa kilos nila. Kaya naman, doble ingat ang ginagawa naming kilos. Nagpapahinga na kami noong mga sandaling yon nang lumapit sa amin si Mang Waldo. Alam niyo ba kung saan nanggaling mga punyetang mga rebelding aswang? Ho? Pasensya na kayo, Ka Waldo. Pero maging kami, hindi rin namin alam eh. Nagulat na lang kami isang gabi, inatake nila kami at kinuha yung mga gamit namin. Baka nga siguro yung gamit nilang baril galing sa mga kasama namin eh. Kinindatan ko si Suarez para purihin siya sa kagalingan niyang magpanggap. Isa talaga sa mga gusto ko sa kanya ay mabilis siyang makagets. Malaking perwisyo na ang ginagawa ng mga aswang na yan. Galit ang militar sa amin dahil akala nila kami ang nang-ambush sa kuta nila sa norte. Pero ang hindi nila alam, mga rebelding aswang yon. Tumangulang ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng mga aswang sa probinsyang ito eh. Karumal-dumal ang ginagawa nila. Kapag may nakikita silang tao sa daan, kinakain nila. Tapos kami ang napagbibintangan ng mga militar. Ka Waldo, alam kong mahirap kami pagkatiwalaan dahil ngayon lang tayo nagkatagpo. Pero hayaan yung gawin namin ang makakaya namin para iganti ang lahat ng biktima nila. Anong gagawin nyo? Hayaan nyo kami ng kasama ko na puntahan ang kuta nila. Ituro nyo lang sa akin kung nasaan. Handa kaming mamatay. Maiganti lang din ang mga kasama namin at ang kasamahan ninyo. Sandali kami nagkatitigan ni Mang Waldo. Nababasa ko sa mukha niya na sobrang dali niyang utuin. Kaya naman, kampante akong hindi niya ako matatanggihan. Gagawin na rin naming pagkakataon yon para makaalis sa barangay na yon. Papayagan kita pero hindi ako papayag na kayong dalawa lang ang umalis. May isasama ko sa inyo na siya rin namang magtuturo kung saan ang kuta ng mga aswang. Mahirap na, baka bigla kayong tumakas. Kung yun ang sa tingin nyo na makakabuti, wala akong problema doon. O sige, total sa nakita ko kanina magaling naman kayong dalawa. Kapag naubos nyo mga aswang, may gantimpala ako sa inyong dalawa. Maya-maya ay aalis na kayo. Ipapahanda ko na lang ang mga makakasama ninyo. Naglakad na palayo ang pinuno ng mga rebelde. Nang masiguro ni Suarez na wala nang makakarinig sa usapan nila, ay saka na ito nagsalita. Bakit kaya ang bilis magtiwala sa atin no? Di kaya may binabalak din siyang masama sa atin? Wala, sadyang utu-utu lang talaga. Ngayon lang kasi nakakita ng magagaling eh. Buddy, isasama natin sa pag-alis nung lalaki sa kulungan. Gagi, ano yun? Di ba may kasama tayong tauhan ni Mang Waldo? Tsaka isa pa, ayaw naman ng lalaking yun na umalis sa kulungan. Akong bahala. Makalipas ang ilang sandali ay nakita naming tinitipon na ni Mang Waldo ang mga makakasama namin sa paglusob sa mga rebelding aswang. Sinamantala naming abala sila para puntahan ng lalaki sa kulungan. O di ba? Tama ako. Mas ligtas kayo kung kakampi kayo sa kanila. Nandito kami para kunin ka dyan. Umiling ang lalaki. Hindi ako sasama. Mas delikado ako kapag wala ako dito. Kailangan mo umalis dito.
Mamamatay ka rin naman eh. Gawin mo ng makabuluhan. Kulit mo. Hindi ako makakalis dito dahil hindi rin naman ako marunong lumaban. Wala akong silbi sa paningin nila. Akong bala. Alam ko kung paano ka makakaalis dyan. Kaya sumama ka sa amin. Malakas ang kutob ko na may tutulong ka sa trabaho namin. Ano nga palang pangalan mo? Dingdong ang pangalan ko. Wow! Dingdong Guantes! Asawa ni Marian Ginera! Lisa mo na. Sumama ka sa amin. Hindi na nagsalita pa si Dingdong. Nakatingin lang siya sa likuran ko habang nanlalaki ang mga mata. Pagharap ko ay bigla akong kinabahan. Hindi ko namalayan na nasa likuran ko na pala sila Mang Waldo. Bakit mo gustong palabasin yung taong yan? Kalmado lang akong humarap sa kanya. Hindi ako nagpalata sa tunay kong hangarin. Waldo, kailangan namin ng ipapain sa aswang eh. Naisip ko na magandang pampain tong isang ito. Total, wala namang silbi, di ba? Sandaling tiningnan ni Mang Waldo ang lalaking si Dingdong. Matalino ka talaga. O sige, isama nyo na yan para namang may silbi yan sa mundo. Kinabigla ni Dingdong ang pagpayag ni Mang Waldo. Hindi niya inakala na ganun ko kabilis makukuha ang tiwala ng lider ng mga rebelde. O sige na, umalis na kayo. Dalhin na yung ipapain nyo. Tandaan nyo, ayokong babalik kayo dito na talo. Sa isip-isip ko nun, hindi na kami babalik. Bahala na sila sa mga buhay nila. Kailangan lang talaga naming makaalis. Nang sa ganon, mahanap na namin kung nasan ba talaga ang anak ni Mr. Perkins. Lumabas kami ng barangay. Meron kaming 5 kasama na siyang naunang maglakad. Kami naman ni Suarez ay hawak-hawak si Dingdong. Nang masiguro na namin na nakalayo na kami sa barangay, doon na namin sinimulan ang balak namin ni Suarez. Mga kapatid, pasensya na ah. Lumingon sila sa amin na nagtataka mga mukha. May iba kasi kaming lakad eh. Una na kayo sa impyerno. Niratrat namin ang mga armadong kasama namin. Wala silang nagawa at agad din naman silang bumulagta. Sino ba talaga kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Sabi mo, mga rebelding aswang na nagpa-convert ay may ugnayan sa mga sindikato na kilala mo. Mga rebelding aswang ang kumuha sa anak ng kliyente namin. Kaya kailangan namin lahat ng nalalaman mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Hindi naman kami kalaban. Tulungan mo lang kami. Makakapagsimula ka na ng bago mong buhay. Naglakad na kami at lumabas muna kami sa kagubatang yon. Nasa kali kami nang sabihin ni Dingdong ang kaalaman niya tungkol sa kinaroroonan ng mga rebelding aswang. Yung dinadaanan natin kanina ay palihis sa kuta ng mga rebelding aswang. Palagay ko, papatayin lang din nila tayo kanina. Buti na lang inunahan ninyo. Siya nga pala, alam ko kung saan ang kuta. Madalas kong naririnig yun sa kanila. Ang pagkakarinig ko, ang kuta ng mga rebelding aswang ay nasa norte. Yung nag-iisang baryo doon, sila na yun. Malapit na tayo, konting lakad na lang. Sa norte? Di ba, doon dumaan yung mga kasama natin? Huminto si Dingdong sa paglalakad. Para bang nagdududa siya sa amin. Kasamahan? Ano ba kayo? Rebelde ba kayo? Mga agent kami. Mga birador. May tao kaming hinahanap. Ang sabi kasi, mga rebelding aswang ang kumuha. Akala namin sila Mang Waldo na. Hindi pala. Magsasalita pa sana ako nang biglang may naramdaman kami sa gilid. May gumagalaw sa halamanan. Mga ilang sandali lang ay bigla na lang lumitaw si Maggie mula roon. Agad niyang tinutukan ng baril si Dingdong. Agad din naming tinutukan ni Suarez si Maggie. Ramdam ko ang takot ni Dingdong ng mga sandaling yon. Nanginginig yung kamay niya na nakahawak sa likuran ko. Sandali Maggie, hindi ang kalaban. Ay, oo nga pala. I mean, he's not our enemy. He's an ally. He's going to help me find Aldrin. Hindi tinanggal ni Maggie ang pagkakatutok ng baril kay Dingdong. Nagsimula na akong mabahala. Nalilito ako kay Maggie at Dingdong. Stay away from him or else I will also shoot you. Oh, wait, relax. I'm confused. What's the problem, Maggie?
Do you know him? Si Dingdong na ang nagsalita. Kilala ko siya. Siya ang tawan ni Mr. Perkins na leader ng mga sindikato. Sila ang nagpapatakbo ng negosyong aswang. Sa kanila nagpapakonvert yung mga rebelde para maging aswang. Ano? Teka, sandali. Sino ka ba talaga? Kasama namin niya si Maggie. Hinahanap namin si Aldrin, anak ni Mr. Perkins. Kinuha siya ng mga Walang anak si Mr. Perkins. Ginagamit nila kayo para mas madali nila ako mapatay. Ano? Walang anak? Gawa-gawa lang lahat ni Mr. Perkins na may sasagipin kaming anak niya? Uwa ko na. Alam ni Mr. Perkins una pa lang na nasa kamay nilang Mang Waldo si Dingdong. Kailangan kasi nilang patayin tong taong to dahil marami tong nalalaman sa operasyon. Ginamit nila tayo para kumpirmahin kung buhay pa si Dingdong o hindi na. Siya rin si Aldrin. Nako buddy, naisahan tayo. Tama ang kasama mo. Lumingon ako kay Maggie. Matapang akong humarap kay Dingdong kahit nakatutok pa ang baril. Takot sila na baka kapag nilabas ko kina Mang Waldo ang mga nalalaman ko, maihinto ang pagpaparami nila ng aswang. Maggie, is that true? You and Mr. Perkins is a bad person? You create aswang and sell it to other people? Then the aswang rebels, they converted because of you and Mr. Perkins? Yes, that's true. So, what now? Are you willing to die because of that traitor? Okay. Let's talk and relax. I don't want to relax. He's a traitor. I need to kill him before he spread more details about our business. Kakalabitin na sana ni Maggie ang gatilyo nang biglang makarinig kami ng maraming hiyawan. Parang mga hayop na umaatungal. Nandiyan na sila, ang mga aswang! See? The aswang are coming. So, we need to join force. Nagulat kami nang biglang may lumundag na lalaki sa likuran ni Maggie. Pagharap ni Maggie, kinalmot siya noon sa muka. Sirit agad ang dugo ni Maggie mula sa pisngi. Buddy, ready? Habang pilit na hinihila ng isang aswang si Maggie papunta sa madilim na sulok, nagpaulan kami ng bala ron para mailigtas siya. Kailangan na nating tumakas! Pero si Maggie, Pabayaan mo na siya. Ginago nila tayo eh. Pinahirapan pa tayong pa-English ang hayop na yan. Maya-maya lang ay may humila na naman kay Maggie. Pero sa pagkakataong yon ay 4 na aswang na ang lumapa sa kanya. Walang nagawa ang kanyang baril, habang ang 3 naman ay nagmamadali na lang na makaalis. Buti nga sa kanya. Mamatay na siya. Tayo na pre. Mukhang marami sila. Makakalis pa kaya tayo dito ng buhay? bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ha? Sandali muna kaming nakiramdam sa paligid namin. Kinabahan na kami nang makitang may mga grupo na dumating. Mga aswang din sila, pero may mga hawak silang baril. Ayun na, mga rebelding aswang na yan. Wala kayong panama sa kanila. Kailangan lang natin tumakas. Hindi tayo pwedeng makipagsagupan sa kanila. Hanapin ang 3. Ulihin sila ng buhay at dalhin sa baryo. Maraming nangangailangan ng pagkain ngayon. Gawin niyo ang lahat para makuha sila. Parang mga asong ulol na umalulong ang mga aswang. Nakakadagdag yon sa pagkabahala namin. Lalo pat nasa kalye sila habang kami naman ay nagtitiis sa sulok ng halamanan. Isa-isa silang umalis. Sinamantala na namin ang pagkakataon para makalabas. Buong akala namin ay makakaligtas na kami. Pero hindi namin inaasahan na may mga makakasalubong pa pala kaming mga aswang. 4 sila. Bago pa nila kami tutukan ng hawak nilang baril, pinagbababaril na namin sila sa ulo. Tama ang ginawa nyo. Sa ulo dapat. Si Raulo, narinig na tayo ng ibang aswang. Oh, ano pang ginagawa natin dito? Di takbo na. Mabilis kaming umalis doon. Pero paglingon namin sa likuran, ay may mga nakasunod na sa aming mga aswang. Pinagbababaril nila kami. Buti na lang, hindi sila asintado. Nang wala silang mapala sa baril, hinabol na lang nila kami ng mabilis na paggapang. Kami naman ang nagpaputok ng mga tagpong yon. Sabog-sabog ang mga bungo nila dahil sa pagiging asintado namin. Kailangan natin makahanap ng tubig. Hindi sila nalublob sa tubig. Ayaw nila nun. Saan naman tayo hanap ng tubig
Puro halaman dito. Doon! Diretso! Bilis! Parang mga asong nauulol ang mga aswang habang hinahabol kami. Makalipas lang ang ilang sandali, nakakita na rin kami ng ilog. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Dali-dali kaming tumalon sa tubig. Malalim ang ilog kaya ulo na lang namin ang nakalitaw. Hoy! Langoy! Nakatunga nga kayo dyan! Baka nakakalimutan yung mga rebelde aswang na yan. Hindi sila makakapunta ng tubig pero yung bala nila, hindi kayo sasantuin. Hindi na namin hinintay pang makalapit ng sobra ang mga aswang. Nagpaputok sila pero nakalayo na kami dahil nagpaagos kami sa tubig. Grabe! Ang lamig ng tubig! Ayos na yan. Kesa naman, ikaw yung maging malamig. Sa puntong yun pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi na kami nagawang sundan pa ng mga aswang kabanong. Galit na galit sila sa amin. Kung maabutan lang siguro nila kami, baka buto-buto na lang kami. Umahon din kami nang masiguro naming nasa malayo na kami. Ginaw na ginaw kami pareho. Pero tiniis na lang namin kesa naman maging sisig kami ng mga aswang. Pumesto kami sa tapat ng punong mangga. Sana tayo dadaan ngayon. May daan pa ba rito? Hindi ko alam. Basta tumbukin na lang natin yung mga punong yan. Kahit lamig na lamig kami, ay nilakad pa rin namin ang daan. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng daan na yon. Ang iniisip na lang namin ay makaalis kami sa kagubatan na yon. Pasikat na ang araw, pero nasa kagubatan pa rin kami. Kampante kami na nakalayo na kami sa mga humahabol sa aming aswang. O ikaw, Dingdong, saan ka na ngayon kung sakaling makalis na tayo rito? Di ko alam. Diba sabi ko naman sa inyo na maraming umahabol sa akin. Kapag nakalis tayo rito, maliit na ang mundo ko sa labas. Gusto mo ba, sumama ka na lang sa amin? Magtrabaho ka sa amin. Hindi ako pumapatay ng tao katulad ninyo. Marami namang ibang trabaho sa organisasyon namin eh. Mukhang matalino ka naman. Pwede ka sa planning team. Umiling lang si Dingdong. Hindi na namin siya pinilit kung talagang ayaw niya. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isa na namang lugar. Kumpara sa napuntahan namin nung una, mas maingay sa barangay na yon. Parang abala lagi ang mga tao dahil sa lahat ng nandoon ay gumagalaw. Nasa labas lang kami ng bukana habang nagdadalawang isip kung papasok kami. Bago pa kami nakapagdesisyon, may isang matandang babae na ang nakapansin sa amin. Lumapit siya ng bahagya. Nakangiti niya kaming kinausap na parabang matagal na niya kaming kilala. Mga iho, anong ginagawa niyo dyan? Bakit ang dudungis ninyo? Naku po, anong nangyari sa inyo? Naramdaman ko na parang walang balak sumagot si Suarez at si Dingdong. Kaya ako na lang ang tumugon. Ano po kasi, naligaw po kami. Naligaw ba ka mo? Diyos ko, hali kayo. Sumama kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pamalit na damit. Pakakainin ko na rin kayo. Hali kayo. Hindi na kami nag-inarte pa. Medyo sumama na rin kasi ang pakiramdam namin dahil sa natuyong damit. Sumunod kami sa matandang babae. Lahat ng nakakasalubong namin ay humingiti. Hindi sila yung parang unang beses lang makakita ng tao. Parang welcome na welcome talaga kami kahit hindi nila kami kilala. Nakarating kami sa bahay na hindi naman gaanong kalawakan ng bakuran. Masasabi kong katamtaman lang pero nakaka-relax dahil maraming mga halaman na tanim. Dito na muna kayo sa bakuran, ha? Hindi pa kasi ako nakakapaglinis sa loob. Kukuha lang ako ng mga damit na masusuot ninyo, tapos doon na kayo sa may banyo na yon magpalit, ha? Saglit lang. Maraming salamat po sa inyo. Naku, buti na lang mababait yata mga tao rito. Samantalahin na natin ang pagkakataon para makapagpahinga. Safe kaya tayo rito? Mukha namang safe na tayo rito. Malayo na tayo sa mga aswang, no? Pero nasa norte tayo eh. Malaki ang norte. Nasa malayong norte na tayo. Huwag ka mag-alala. Bumuntong hininga na lamang si Dingdong. Hinintay na lang namin ang matanda na makabalik. Pero magki-15 minutos na
ay nasa loob pa rin siya. Gusto na sana naming puntahan sa loob ang matanda sa pag-aakalang baka napano na siya. Lalapit na sana kami sa pintuan pero lumabas na ang matanda. Nako, pasensya na ha. Nahirapan akong humanap ng kakasya sa inyo. Yang mga damit na yan damit ng Mr. Conan na maya pa na. Huwag kayong makalala, hindi naman yun nagmumulto. Natawa na lang ako sa pabirong sinabi ng matanda. Ano po bang pangalan ninyo? Tawagin nyo na lang akong Manang Fe. Yan ang pagkakakilala sa akin dito. Manang Fe, anong lugar po ba ito? Bakit parang abala lahat ng tao sa bawat kabahayan? Nasa Barrio Masinloc kayo, ang huling barangay ng Norte. Piyesta kasi rito ngayon ng anak, kaya lahat talaga ng residente dito ay hindi makanda o gaga. Pinaghahandaan kasi namin ang pagdating ng namumuno sa amin mamayang gabi. Nagkatinginan na lang kaming tatlo. Agad kaming nagpalit ng damit. Pagkatapos ay naghain si Manang Fe ng mga kakanin dahil yun lang daw ang naihanda niya. Masarap naman ang nakain namin. Laking pasasalamat pa nga namin dahil talagang nangihina na kami sa gutom. Makalipas ang ilang minuto, naglagay ng papag si Manang Fe doon sa bakuran. Kasya naman kaming tatlo doon. Pero ang hindi lang namin maintindihan ay kung bakit hindi niya kami pinapapasok sa loob ng bahay niya. Ganun pa man, hinayaan na lang namin at di na lang kami nagtanong. Ang mahalaga, meron kaming natuluyan kahit na sandali lang. Nakaidlip kami kahit na siksikan kami sa papag. Nagising lang kami nang makarinig kami ng malalakas na tambol. Ramdam na rin namin ang lamig ng panahon. Asan kaya si Manang Fe? Mabuti pa, tingnan mo doon sa loob. Tumayo si Suarez at lumapit sa pinto. Pero nakakandado pala ang pintuan. Buddy, wala Tingin ko, dapat na tayong umalis. Masama ang... Nakto, buti naman at gising na kayo. Sumama na kayo sa akin. Napatingin kami kay Manang Fe. Nakapapasok lang ng bakuran. Manang, saan po kayo nagpunta? Sa kaibigan ko, makikikain tayo dali habang wala pang gaanong tao sa kanila. Tumayo na kami kagad. Nahiya naman kaming tanggihan kaya sumama na lang kami. Habang naglalakad na kami sa daan, ay nakakasalubong pa namin ng mga nagtatambal. May parada pala sila. Nagtaka lang kami kung bakit kakaiba yung bitbit na ribulto ng mga lalaki sa parada. Isang lalaking nakahubad na ribulto ay may sungay ng kambing. Weirdo naman yan. Uy, bibig mo, marinig ka nila. Napailing na lamang si Suarez. Maging ako man ay nagtataka rin. Makalipas lang ang ilang sandali ay narating na namin ang kaibigan ni Manang Fe, si Aling Mulan. Kasing tanda na niya si Aling Mulan at kitang-kita na matagal na sila makakilala. Sa bakuran pa lang ni Aling Mulan ay may nakalatag na agad na mahabang lamesa at meron itong iba't ibang pagkain. Biglang kumalamang sikmura namin ng mga sandaling yon. Bigla kaming natakam at nakaramdam ng gutom. Ito ba ang mga bisita mong tao? Sila na nga. Apo kayo. Kakausapin ko lang sandali itong si Fe. Pwede na kayong kumuha kung ano ang gusto nyong kainin. Maraming salamat po. Pag-alis ng dalawa ay agad kaming namili ng kakainin. Si Suarez kung ano-ano ang pinaglalalagay sa plato niya. Habang kami naman ni Dingdong ay sinusuri pa rin ang nakahain sa lamesa. Napukaw ang atensyon ko dahil sa isang mangkok na nasa bandang dulo. Pritong balat siya. Pero napansin ko na parang hindi siya naprito ng maayos dahil mukhang hilaw pa. Huwag ka munang kakain. Mukhang karamihan sa luto ay hilaw. Baka sakitan ka ng tiyan. Nagugutom na ako Uy, makinig ka muna Suarez. Dismayadong binitiwan ni Suarez ang karne na isusubo na sana niya sa kanyang bibig. Ano sa tingin mo? Tumingin sa akin si Dingdong na parabang nag-aalangan. Dumampot ako ng pritong balat. Nagsalubong ang kilay ko nang may makita akong pamilyar na marka sa balat na yon. Maya-maya lang ay nanlaki ang mata ko
nang matanto ko kung anong klase ang marka na yon. Oh, bakit buddy? Pre, tingnan mo yung marka na nasa balat. Lumapit si Suarez at tiningnan niya yon. Katulad ng marka na nasa pritong balat ang tattoo na nasa braso namin. Ang tattoo na yun ay palatandaan ng pagiging miyembro ng samahan namin. Gaagi! Tatak natin yan ah! Oo, ibig sabihin, kinatay nila yung mga kasama natin. Sa norte sila dumaan, di ba? Mga Brad, mga aswang yata itong napuntaan natin. Oo nga, nalinti ka na. Kailangan na nating umalis bago pa tayo makulong sa baryong ito. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Hindi na namin hinintay pang makabalik ang dalawang matanda. Lumabas na kami ng bakuran. Gusto na sana naming makalabas ng barangay na yon. Pero sa bukana pa lang ay nakita naming may mga dumating. Dali-dali kaming gumilid. Ayan yung mga rebelding aswang. Walang niya. Barangay din ata nila itong lugar na ito. Panyemas talaga oh. Ang maalas naman natin. May balat ka ba sa puwet, Dingdong? Ang isipin natin ay kung paano tayo makakaalis rito. Kapag tayo nahuli rito, katapusan na natin. Huminto ang mga rebelding aswang sa mismong tapat ng bahay na pinagtataguan namin. Akala namin ay naramdaman nila kami. Yun pala, iihi lang yung pinaka-leader sa gilid. Kanyang alaga yan oh. Parang uod. Ang liit ang putik. Oo nga, mas malaki pa yata yung putotoy ng daga dyan eh. Pagkatapos umihi ng parang leader sa kanila, ay naglakad na rin ang mga yon paalis. Takbuhin na lang natin paalis, bilis! Pagbilang ko ng 3 ha. 1, 2, 3. Dali-dali kaming tumakbo palabas ng pinagtataguan namin. Pero sa kasamaang palad, hindi pa pala nakakalayo ang mga rebelding aswang. Nakita nila kaming lumabas ng bukana. Gagi! Nakita tayo! Sabi nyo kasi takbo eh. Hindi magkandara pa ang mga aswang sa kakahabol sa amin. Dala na rin siguro ng pagkataranta. Mabilis kami nakarating sa kalye kung saan daanan ng mga sasakyan. May sasakyan! Parahin natin, bilis! Agad kaming gumitna para harangin ang truck habang medyo malayo-layo pa ang mga aswang. Nang makalapit na ang truck, ay huminto yun sa harapan namin. Ano ba tingin nyo ginagawa ninyo? Magpapakamatay ba kayo, ha? Pasakayin nyo kami. Hinahabol kami ng mga aswang. Aba, Diyos ko, aswang pa. Bahala kayo. Kapag hindi mo kami pinasakay, papatayin kita. Nilabas ni Suarez ang ninakaw niyang kutsilyo kina Manang Fe at Aling Mulan. Dahil doon ay nasindak namin ang manong driver. Wala siyang nagawa kundi ang isiksik na lang kami sa loob ng truck. Sige na. Huwag nyo lang ako sasaktan. Napilitan na lang ang matanda na pasakayin kami. Para kaming sardinas na siksikan sa loob. Halos hindi na nga nakapagmaneho ng maayos ang driver. Kahit nasa sasakyan na kami, humahabol pa rin sa amin ang mga rebelding aswang. Ang iba sa kanila ay may mga hawak na baril. Ano ba talagang humahabol sa inyo? Bakit bumabaril? Rebelding aswang. Ha? Rebelding aswang? Nang makasampa na ang ibang aswang sa likuran ng truck, ay mas lalong binilisan ng matanda ang pagmamaneho. Dahan-dahan lang! Baka mabangga naman tayo! Sige Manong, paliparin mo hanggang langit ha! Mas natakot pa akong mamatay sa aksidente kaysa sa mga aswang. Pero dahil sa sobrang bilis, ay nagkalaglagan na ang mga aswang. Hindi na rin nila kami nagawang habulin nang makarating na kami sa bayan. Paghinto namin sa gilid ay bumaba na rin kami. Takot na takot ang manong na pinaharurot ang truck. Napaupo na lang kami sa gutter. Buntong hininga na lamang ang nagawa namin. Ilang araw din kaming nagpagala-gala sa bayan. Para kaming naging pulubi. Hindi agad kami nakarating sa agency dahil na rin sa wala kaming masakyan. Mabuti na lang ay isa sa mga ka-agent namin ang nakakita sa amin. Nakauwi at isinama na namin si Dingdong. Nakasali siya sa amin pero sa opisina siya na destino. Nakumpirma namin na si Mr. Perkins pala talaga ang dapat naming iniligpit. Pinapakalat niya kasi ang mga aswang sa mga probinsya. Sa mga sumunod na araw kabanong hinanap ng buong samahan si Mr. Perkins. Pero mukhang nakalis na siya ng bansa. Dahil sa ginawa ng hinayupak na kanuna yon, kumalat ang mga aswang sa mga probinsya.
Pero hindi na namin yon inintindi pa dahil hindi na yon sakop ng trabaho namin. Hindi na namin binalikan pa ang mga rebelding aswang. Kaya hanggang sa ngayon, hindi namin alam kung buhay pa ba ang mga aswang na yon o baka tuluyan na silang nakapagparami ng mga lahi nila. Wakas.